pinapakalat ng mga bangag vloggers at mga tolongges at yung mga binigyan ng camera, pinabili ng suka, nag-vlog na. Oh, di ba? Oh, ito 'yon, ito 'yon, ito 'yon. Tingnan ninyo. Sara, Sara. Mm. Sara, Sara. Sara. Mm. Unsa lang sa imong lihok? Hindi ko naiintindihan. Bisaya kasi, pero parang ang dating, anong nangyari sa leeg mo? Ayan, ayan, ayan. Ayan, anong nangyari sa leeg mo? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ayo! Matindi, matindi. Sinubukan nila akong gurgur. Sinubukan, ibig sabihin, sinubukan nila akong patayin pero hindi sila nagtagumpay. Ayun. Hindi, eto alam mo ito, yung mga bangag vloggers, meron kasing peklat dito si BP Sara. Ang galing talaga nito si BP Sara. Dahil naman gagalaiti na naman yung mga yung mga bobong hindi mga bobo, hindi matatalino sila. Yung mga bangag vloggers manggagalaiti, bakit ginawa nilang content yan eh? Ay, pinokus pa tapos naglaslas ng leeg si BP, bobo rin eh, no? Hindi sila bobo. Sorry. Hindi sila bobo. Nagbobobobohan. Meron bang maglalaslas sa leeg ng hindi namatay? Gago rin talaga itong mga ito, ano? Ngayon, pinaglaruan sila ni Sara. Di ba? Ginawa niyong chismis. Yung peklat ko rito. Ay, gusto niyo gawin yung chismis din yung tattoo ko. Gusto niyo, sabihin niyo pa, nagsasayaw ako sa cabaret kasi sumasayaw. Kasi ganyan sila. Alam mo itong mga bangag vloggers, ito ay mga chismis vloggers. Ayaw nilang pumunta sa may kinalaman sa bituka ng mga Pilipino. Yung may kinalaman sa kinakain ng Pilipino. Yung may kinalaman sa ekonomiya ng Pilipino. Bakit? Bobo eh. Ang gusto ng mga yan, chismis. Mag-iingat kayo sa vlogger na ang gusto ay puro chismis. Walang ibinabalita kundi chismis. Bakit? Kayo na humusga. Kayo na magsabi. Tingnan ninyo, bobo ba o bobong-bobo? Sige nga, pakilagay. Bobo ba sila o bobong-bobo? Di ba? O, diniyari kayo ngayon. Ipinagmalaki, paano yung peklat mo? Sinubukan nila, ay naku, yari. Susubukan yung patayin si BP Sara. Ay, kagulo tayo sa Pilipinas. Nako. Mag-iingat tayo sa mga chismis vloggers, ha? Ingat. Ulitin natin, ang ganda ng pagkakasabi. Ayan, ngitian mo. Sara, BP Sara, payo ko sa'yo. Ay, bobong-bobo raw, bobong-bobo. BP Sara, payo ko sa'yo, huwag mo masyadong galingan. Ang daming napapraning. Mamaya traffic na naman yung kanto namin. Kasi yung kanto namin, Goldilocks. Pila na naman. Ubus na naman ng pulburon. Madami na namang napapraning yan, BP Sara. Wag ganon. Ngingiti-ngiti ka pa ng ganyan. May insecure na naman sa ngiti mong ganyan. Walang edit yung braso niyan, ha? Hindi in-edit yung braso niyan, ha? Hindi edited yung pagmumukha ni BP Sara. Nako, ang dami na namang may insecure. Bad shot ka, pre. Bad shot. Bad shot ka, pre. Bad shot. Hindi, pasensya na po. Kanina nagkakape ako, nag-aaral ako eh. Kakatamad. Napanood ko kasi yung 3 Senador Duterte, nabuhay ang dugo ko. Oo, para akong nakakita ng sports car. Mahilig kasi ako sa mahilig ako magtititingin ng mga kotse. Nabuhay yung dugo ko, ganun. Paano? Napaganon ako. Uy, Duterte. Pasensyahan nyo na po. Hindi, pero alam mo, si BP Sara, pag nagsalita, tatak. Parang si Tatay Digong, yan ang Duterte. Nagsalita si Basti, tatak ang tagal balita. Pag nagsalita si PRRD, tatak ang tagal balita. Si BP Sara, isang salita nga lang, tambay, tatak eh. Mangga, tatak na tatak. Ito pa, nako, niyayari nyo naku, tatak na naman yan. Yan ang tinatawag nating Anong tawag doon? Influence. Ang influence, when they talk,
people listen. Yun. When they talk, ang tao nakikinig. Hindi katulad nung iba, ang haba-haba, pa-English, lintik, walang, hindi umalingaw-ngaw. Minsan na lang, kasi di ba, minsan, pag ang tao ay minsan lang magsalita, binibigyang halaga yan. Etong mama na ito, minsan na magsalita, hindi pa laging balita. Hindi news eh. Bakit? Ampaw. Bakit? Hindi, totoo ha. Lagi ko pong ginagawang example to. Ang influence ay iba sa views sa mga vloggers. Kasi maraming may views. Pero pag nagsalita, hindi talaga siya pinapakinggan. Walang influence. Magkaiba ang views at influence. Pati sa politicians. Iba yung posisyon, iba yung influence. Kasi may mataas na posisyon, pero binabastos ng mga sekretary. Bakit? No influence eh. Merong mataas ang posisyon, pero hindi pinapakinggan ng kasama. Bakit? Weak. Weak ang influence. Kaya it doesn't follow na may maganda kang title, may influence ka. Hindi ganon. May maganda kang views, malaki ang views mo, pinapakinggan ka. Hindi. Minsan nga, may malakas ang views mo pag nagkasama-sama. Ni wala man lang nakikinig. Salita ka lang ng salita. Iba kasi yun. Ito yung sinasabi natin, di ba? Pero pag ang Duterte nagsalita kahit one word, influence. Marka. Pag ang Duterte nagsalita, tingnan yung pinagkaiba. DDS, binabalita. Pula, balita. Dilaw, binabalita. Mainstream, balita. Lahat. Bakit? Nakikinig. Yung iba, pag sila may sinabi, kung pula lang ang nagsabi, pula rin ang nagbabalita. Bakit? Alang kwenta. Ampaw. Walang laman. Ito bobo. Bobo. Anong meron sila? Title. Title lang. Posisyon. Pangalan. Wala namang kwenta. Lalo na pag ang nagsalita, nagpa-press con dilaw, sila lang din. Di ba? Iba ang Duterte. Pag ang Duterte nagsalita, ganoon. Tagos, buong Pilipinas. Simula hulo hanggang sulo. Buong bansa. Bulaga. Nako, lilipat na ako, magiging TVJ vlogger na ako kasi mga TVJ vlogger nandito na eh. Nasa politika na. Ako naman kaya pumunta sa buong bansa. Bulaga. Yon. Ha? Ulitin natin. Ang sarap panuorin ito. Pang-asar ka talaga, BP Sara. Iiwasan mo, BP Sara, yung umiti ng ganyan. Dahil sigurado ko, meron na namang mababad shot sa'yo at meron na naman medyo humihina na kasi yung vlog ng mama na yon. May magpapa-interview na naman, lalakas na naman yung vlog noon. Si Tunying, nakaw. May magpapa-interview na naman kay Tunying. Bad shot ka, BP Sara, bad shot ka. Lex, next, ulitin natin. Sarap pakinggan eh. Sara. Ano yung binabasa ni BP Sara? Bible ba yan? Bible? Mula apari hanggang hulo. Yung ba yun? Mula apari hanggang hulo. Buong bansa. Mga taga-Itbulaga, nandito na. Wala nang views dun. Quran yan. Quran. Quran ba? Quran. Sige. Quran daw, Bible. Ano ba talaga? Bible o Quran? Wag na tayo. Importante rito. Yung sinasabing last ni BP Sara, pinaglaruan niya. Gago. Galit na naman yung mga bangag vloggers ngayon. Ginawa silang gago. Headline pa sa kanila yan. Pinagkakitaan. Lakas ng views nila dyan eh. Oo. Naglas daw. Tapos pinaglaruan ni BP Sara. Ginago na naman sila. Sunog! Ang tawag sa inyo mga bangag vloggers. Kasi gamit kayo nito. Kung wala kayo nito, mag-artista vlogger na lang kayo, ha? Huwag kayo dito.
Tuloy. Unsa nang sa imong lihok? Hindi. Oh, Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Iyon. Tut, 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 tut. Taga saan ka? Tut, 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 tut. Dahil pasensya na, ang saya ha. Ang saya. Tuwan-tuwa talaga ako sa nangyayari. O eto, handa na kayo. Punta na ba tayo? Legit ba yan? Kumpirmado ba? 3 Duterte sa Senado? Sige, puntahan na natin. Wag na natin pagtagalin. Ha? Pasensya, Sara. Pero wag mo masyadong galingan kasi may manggagalaiti na naman, ha? Oo. Wag ka masyadong magingiti ng ganyan. Ako, may magseselos. Eto, saglit. Tatapot na tayo dito. Sa mga kababaihan, may tanong ako sa inyo. Gawin mo na lahat sa babae. Wag lang magselos. Ay, lintik, hindi makaka-move on. Hindi, tanong lang ha, hindi ako sexist ha. Tanong lang naman sa mga kababaihan. Lahat na gawin mo, wag mo lang hayaang magselos ang babae. 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, di makaka-move on yan. Delikado. Ha? Nako, yung mukha ni BP Sarang ganyang ngiti. Nako, magseselos na naman yun. Noy, nako, pulburon pa more, may mapapraning na naman. Sige, pasok na tayo ha. Hindi ako nagagalit sa inyong mga hindi ko po kayo niloloko mga kababaihan. Sa experience ko lang ganyan eh. Natuto na ako, mahirap talaga ang babae pag nagselos. Nako, bad shot. Di ba? Kayo mga babae, nababad shot kayo, di ba? Pagka may napagsilosan, lalo na yung pinagsesulosan nyo, gumaganda. Nako, tapos ang daming atensyon. Nako! Tapos pinapansin pa nung asawa ninyo. Nako! Lalo na. Tama si Just Friendly. I agree with you. Huwag kami bibigyan ng rason para magselos. Nako, I agree. Kahit di ako babae, from experience, nako, delikado yan. Nako. Eto na, 3 Duterte para sa Senado. Pakinggan nyo mabuti kasi medyo si Baste. And siya ang brother sa 2018. Ikot sa ang mama ko balik na ko sa Davao. Medyo mahina ha, 'di ba? Mamaya papakita natin may malakas. Antay nyo lang ha. Pag-usapan namin sa wala akong ganun na usapan. So next year mo, 2025, meron kayo. Ito medyo malinaw kasi magulo yung audio, no? Kasi breaking news pa ito, so baka mamaya magkaroon ng subtitle. For the meantime, medyo maliwanag ito. Ang tanong, next year po sa Senado 2025. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si BRD. Sabi? Lahat sila willing tumakbo. Ulitin natin. Si BRD. Na tumakbo eh. Si BRD. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si BRD. Senator. Yung kuya ko. Si Paulo Duterte. PRRD, Senator. Kuya ko, Senator. Si Pulong. Tatlo ang Duterte next year for Senate. Ayan, eto, nilinaw pa. 3 Duterte next year. Sabi niya kasi, si PRRD, yung kuya ko si Pulong, tapos si Baste. Si Mayor Baste. 3 Duterte. Yes, 3 ang Duterte next year. Yun. Yes, 3 Duterte next year.
Yes. Ang sa kuwag mamanga. Ito kasi medyo malabo pero tinanong, kumpirmado na ba yan? Narinig nyo? Kumpirmado na ba yan? Ha? Kumpirmado. Ito, banda rito. Linawin natin. Yes. Tanong pakinggan nyo. Si Sebastian Duterte, si Baste. Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ako dati next year. Bali, tatlong Duterte next year. Yes, ang sagot ni BP Sara, yes. Itatanong ulit, kumpirmado na ba yan? For sale na ba yan next year? Yes. Maliwanag maliwanag pa sa suikat ng araw. Nako, meron na namang naihi sa pantalon nito. Meron na namang mapapraning. Bad shot kayo. Uy, nako, maglagay tayo. May pulbos ba ako? Maglalagay ako ng pulbos. Asa na yung pulbos ko? Oh, yaya. Hindi, joke lang. Wag. Wala akong pulbos. May magpupulbos na naman. May mapapraning na naman. Oy. Narinig nyo naman di ba? Tama ba yung pagkakarinig ko? Tatlong Duterte next year. Anong sagot niya? Yes. Kumpirmado na ba? Yes, kumpirmado na. Gusto nyo, ulitin ko pa. Ulitin natin. Para lalo may maihi sa pantalon. Ako, may ninenervous. July. Ulitin natin. Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, si Sebastian Duterte. Tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ako dati next year. For sale na ba yan next year? Yes. Ang sa kuwag mamanga. Tama din ko, sabi niya, Victoria Law, true ba yan? Pakinggan mo, ilang beses ko na inulit Victoria Law Sabi ni Gemma Pasit, nako, may umiikot ang puwet ngayon. Mag-emergency meeting na naman sila. Oy, emergency meeting. Oy, Master Judea, punta ka ng Seminay, maganda pag-usapan ngayon ito. Nako. Nako. Tatakbong senador ang mga Duterte sa paano sila? Kampong chicken from may nakapasok dito. Sabi niya, galit na galit, papasok daw ang ICC. Paano natakot, kinabahan. Naihi ka rin sa pantalon. May naihi sa pantalon. Teka muna, may naihi sa pantalon. Sabi dito ni Rudy Fernandez, tatakbong senador ang mga Duterte sa 2000. Paano sila makakatakbo kung huli na sila ni Digong at Sara ng ICC na nanagi? Halatang-halata ka. I-report mo to dun sa mga vloggers po. Naihi sa pantalon. Punta ka ng Goldilocks, bili ka ng pulburon. Ay, nako, may kinakabahan. Kampong Chicken, maraming salamat po. From Singapore. Sabi niya, Sir, fearless prediction ko, sana mali ako. Malabo ang 2025 election. Either martial law dahil sa WPS issue or constitutional change. Sana mali ako. Ay, ibang topic ang pag-uusapan natin niya sa susunod. Pero basta tayo, masaya ngayon at tatlong Duterte. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, Kampong Chicken. Ito lang po sa akin, Ito lang. Mamaya i-discuss natin yung Kampong Chicken. Yung sinasabi mo. Ito lang sa akin. Ito yung sinasabi ko na bukod sa tatlong Duterte, meron pang mas mahalaga at mas natutuwa ako na nangyayari ngayon. Alam nyo kung ano ito? Si BP Sara ay nagsisimula ng magsalita. Ayan po ang inaantay natin. Naglabas siya ng video na katulad niyan na gusto siyang patayin, niloko pa yung mga bangag vloggers. Parang sinabi niya, mga tanga kayo, mga bangag vloggers. Ito yung chinichismis nyo, paglalaruan ko. Watch and learn. Parang sinasabi niya, watch me, Nay.
Watch me, Nenay. Naku, bakit ba ako napapakanta? Watch and learn. Ito yung pinaglaruan nyo. Tapos ngayon naman, may pasabog si VP Sara. This is a statement. Alam mo, kung kinakabahan sila na may 3 Duterte ang tatakbo bilang senador, ako, in my opinion, mas kinakabahan sila sa paglabas-labas ni VP Sara. Because alam natin, tahimik yan. Alam mo kung sinong naalala ko rito? Si Attorney Trixie. Bakit? Kasi nung time na yon, nung simula tinanggal si Attorney Trixie bilang secretary, tahimik siya. Tapos, after 1 year ato or after 2 years, nag-vlog siya ulit. So, nakinig ako. Tapos, yung mga unang vlog niya, nagagalit pa siya sa mga viewers, wag niyo akong pigilan magsalita. Kasi ang tagal kong nagpigil. Yun yung statement ni Attorney Trixie. Alam mo, parang ganyan si VP Sara. Yung ang tagal niyang nagpigil, eto nagsasalita na. And we all know, sa mga tunay na DDS, we all know, ang inaantay natin si VP Sara. Kaya, bagamat tayo ay tuwang-tuwa na may 3 Duterte tatakbo sa Senado, mas natutuwa ako sa ginagawa ngayon ni VP Sara. This is it. Eto inaantay natin. Si VP Sara, magsalita ka na. Huwag puro apulakay, apulakay, apulakay. Mabigat na po ito. So brace yourself. Now, yung ating pinaglalaban may ulo na. May leader na. Yes, leader natin si PRRD, pero syempre, wala siya ngayon sa posisyon. Yes, leader natin si Mayor Baste, pero syempre, sa Davao siya eh. Ha? At alam natin, very influential si Mayor Baste. Pero iba talaga pag si VP Sara kasi Vice President. At marami pong bumoto kay Marcos because of VP Sara. Kalahati ng boto ni Marcos galing kay Sara, yung kalahati galing magic yung Picos machine. Yan ang katotohanan. Kaya lagi nating kinokol to si VP Sara. Kahit sa SMNI, lagi kong sinasabi, VP Sara, ikaw na lang ang inaantay, ikaw na lang. Kaya ako tuwan-tuwa, mas natutuwa ako sa nakikita kong on the side, sabihin na lang natin ganun, silent statement ni VP Sara na, here I am, magsasalita na ako. Yan po yan. Nagsisimula na yun. Salamat. At sana maka-attend ka ng Maisug, VP Sara. At nasa likod nyo kami. We promise you, sa 3 Duterte, Baste, yun, salamat. Kailan lang pinapanawagan natin na tumakbo si Mayor Baste sa Senado. Eto na. Hindi ako fake news ha. Hindi ako nagbalita niya. Mismo yung kapatid ha. Baka sabihin nyo, fake news si Coach Oli. Hindi ako, mainstream media pa nagbalita. Narinig nyo sa bibig mismo ni VP Sara. So hindi tayo fake news. Kaya ako'y tuwang-tuwa dahil sa panawagan ng marami kay Baste, tatakbo rin siya. Kaya lang, may bonus pa. Na bonus pa. Si Pulong. Tapos si PRRD. Kaya sa tingin ko, yung mga duwag, diyan, lalakas na ang loob. Malaking bagay yan. Halimbawa, hindi ko sinasabing duwag si Bato at saka si Bongo ha. Pero yung mga nasa gitna, pag nakita mo may leaders ka, 3 pa na nangunguna, mga Duterte, hindi nakakabahan yan. Hindi na mag-i-stay yan si Bato sa gitna. Punta na yan sa Duterte, that's for sure. Si Bongo yung nag-i-stay sa gitna, that's for sure pupunta yan sa Duterte kasi 3 na yun eh. Ang laki niyan. Ang laki po, bukod sa winnable, etong 3 to, for sure that they are winnable. Ako sa tingin ko hindi lang winnable. In my opinion, panalo yan, yung 3 yan. Bukod doon, may mahahatak yan na lalakas. Bato, Bongo. Yung mga nasa kabila pa, magdadalawang isip ngayon. Kasi, ano yan? Naalala nyo, ha?
mapunta tayo sa basketball. Naalala nyo si Lebron? Pasensya na doon sa mga Lebronatics dito ha. Si Lebron hindi kaya mag-champion. Anong ginawa? Hindi niya mapa-champion ang Cleveland. Anong ginawa ni ano? Siya nagpauso niyan eh. Si Lebron. Pumunta siya ng Miami, nakipag-team up kay Wade, tapos kinuha si Bosh. 3 superstar in one team. Ang laking bagay nun. Parang ganito ngayon yung 3 Duterte. In one team, ang laking bagay niyan. Kaya nga sabi ko, bukod na mananalo silang 3, ang dami pa niyang mahahatak. Yung mga duwag, mahahatak. Yung nagdadalawang isip, mahahatak. Yung mga kulang sa pera, mahahatak. Bakit? Hindi nila masyadong kailangan ng pera pag nasa Duterte. Because the team itself, pag-uusapan ng media yan. Sigurado ko, pag-uusapan yan. Ibig sabihin, pag pinag-usapan ka ng media, meron kang media mileage. Hindi mo kailangan ng masyadong pera. Yes, of course, hindi pa rin mawawala yun. Kailangan mo ng pera, pero hindi na ganun kalaki. Kasi, media magnet po ang Duterte. That's reality. Especially Tatay Digong. He is a media magnet. Pag nagsalita ang Duterte, people considered it as almost Bible truth. Kay pula, kay dilaw, kay bayarang vloggers, kay bayarang media, kay bobong vloggers, kay bangag vloggers, kay yung mga sukang pinabili lang sa kanto na naging vlogger, ibabalita ito. Sila ang laman. Sigurado yan. Kaya marami ngayon ang mananalo bilang senador. Yun ang kailangan natin. Kasi ang Kamara kontrolado ni Tamba. Wala na tayong magagawa dyan. Yan yung madalas na nating sinasabi, kailangan natin ng numero sa Senado. And this is it. Sabi ni Des Nuts, 3 Duterte, litsunin si Tamba. Maraming salamat po. Ganda ni itong balita na ito. So, solid na ha, mga Duterte. And hopefully, ma-interview namin si Mayor Baste. Dami nga daw umaaligid kay Mayor Baste. Basta, salute sa'yo, Mayor Baste. Ay tama yung term, media magnet. Yes po, media magnet po ang mga Duterte. Alam mo, secondly, si Mayor Baste, media magnet. Kasi ang talagang katulad ni Tatay Digong, ang closest sa kanya, wag po magagalit yung mga magkakapatid Ang closest sa personality niya, yung tapang, hindi ko sinasabing duwag yung iba, pero yung style ba, si Baste parehas ni PRRD. Si PRRD kahit hindi yan magkampanya, mananalo yan, oo, solid yun. At lalo pag 3 yan, nako! Si De Lima nakalalabas lang. Manggagalaiti yun. Sigurado. Sa pambira kayo, kalalabas ko lang. Tapos magiging Duterte administration, papasok na naman ako sa kulungan. Kalalabas ko lang, pambira. Manggigilaiti na naman yon. Si Junel, ba't pa si Junel? Si De Lima, manggagalaiti na naman si De Lima. Nako. Malakas talaga tong Duterte na ito. Kaya nga, ito lang ang kinakatakot natin. Pag masyadong malakas, katulad ni BP Sara, masyadong ginalingan, masyadong nagpaganda, dapat nagpapangit si BP Sara. Pag masyado ka maganda, pinagsesilosan. Diba? Kinaiinggitan. Bad shot. Pag masyadong malakas ang Duterte, asahan natin may magsasanib puwersa. Kaya alam natin, magsasanib puwersa ang pula at dilaw. Kasi ito ay sobrang lakas. Yan ang isa sa cons, isa sa mga hindi maganda pag masyadong malakas. Ang pagsasanib ng pula at dilaw. At hindi lang po yan. Ito pa po ang isang problema na magsasanib. May ipapakita ko sa inyo. Ito basahin po ninyo.
May sanib puwersang gaganapin kasi we all know hindi nila kaya ang Duterte. So lalakihan natin ha. Saglit lang para mabasa nating mabuti. Ito ay medyo delikadong pagsasanib din ito. Actually, mas delikado ito. Saglit, lalakihan ko ha. Ito balita. On the acquittal of Philippine former Senator De Lima on all charges, wala na po, acquitted na po si De Lima. Ha? Yaan ang masamang balita. And we all know na may kamay dito ang pula. Kaya nakikita natin, magsasanib ang pula at dilaw. Kaya nga, napaka-useless, napakatanga nung mga nagsasabi na sila ang tunay na oposisyon. Paano kayo magiging tunay na oposisyon? Kampi kayo kay Marcos. Diretsuhin na natin. Black is black. Paano kayo magiging oposisyon? Sunod-sunuran na kayo kay Marcos. Dati kayo dilaw. Tinatawag yung diktador ang Marcos. Kayo dati dilaw. Galit kayo sa Marcos. Ngayon, kayo dilaw, hinihimod nyo na ang puwet ni Marcos. Meron bang himod puwet na oposisyon? That's a direct question. Real talk. Kahit ikaw basher, gago ka ba? At hindi mo alam na kakampi ng pula, kakampi ng administrasyon, oposisyon, kahit grade 2, hindi pwedeng hindi malalaman yan. Kinokontra kasi nila na magiging leader ng bagong oposisyon ay si BP Sara. Hindi raw, sila daw. Mga gago. Sip-sip kayo kay Marcos ngayon eh. Paano magiging oposisyon? Tuloy natin ha. Press statement. Matthew Miller, Department Spokesperson. The United States welcomed the acquittal of former Philippine Senator Laila De Lima on the final criminal charge against her. Kita mo? Okay? Tingnan nyo kung gaano tayo katuta ng kano. Yung kano, walang sinabi doon sa nangyari sa WPS na gulo na may naputulan ng diliri, di umano. Pero kay De Lima, natuwa. May komentaryo. Nakikita nyo na. Ha? Tuta tayo ng kano? Ha? Tingnan nyo mabuti ito ha. Magsasanib ang pula at dilaw. And definitely, gagalaw ang Amerika. Tingnan nyo lang. Gagalaw. Yan po ang nakakatakot. We all know, hindi matatalo ang Duterte. Pero pag umepal-epal itong mga kanuna ito, na alam na ba nating galit sa Duterte? Ngayon, nagbibigay pa ng komentaryo. Ha? Napakawalan meron ba silang komentaryo sa ibang napakawalan? Na-acquit? Okay, De Lima lang. Marilyn Fredrickson, maraming salamat po. Thank you sa kusang loob. Salamat. This decision follows her release on bail in November 2023 after nearly 7 years of detention and her acquittal on 2 separate politically motivated criminal charges. Marunong kayo, Amerika. Tinawag niyo pang politically motivated. Ha? Hindi kayo naniniwalang totoo ginawa niya? Excuse me. The United States remain committed to working with the Philippines to strengthen democracy and human rights around the world. Ito na naman kayo, Amerika. Nakikialam na naman kayo. Human rights. Pasok, di ba? Di ba nakakaasar? Nakikialam sila. Magpabudol kayo ulit ha. Ako hindi po ako thank you po sa mga umamin na nagpabudol sila at nagbago sila ng isip. Hindi ko po kayo sinusumbatan. Ito ay paalala lang na sana naman wag tayong pabudol ulit. At yung ibang tao, wag kayong ang laki ng problemang ginawa nito.
Ngayon, naiintindihan nyo na ang Banateros dahil hindi kami nakinig kay BP Sara dati at binoto si Marcos. Naunawaan nyo na kami na dati napakadaming galit sa amin dahil sa stand namin yon. Tingnan nyo, oh. Nakikialam na naman ng Amerika, laking problema natin yan. We continue to urge the Philippines to resolve politically motivated cases including... Wow! Look who's talking, including those against journalists and civil society in a manner consistent with its international human rights obligations and commitments. Ang plastic nyo. Leche kayo. We continue to urge the Philippines to resolve politically motivated cases. Kayo pa ang magsasabi na resolbahin ang mga politically motivated cases? Yung ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy, di ba politically motivated yon? Yung ginawa nyo kay Bantag, politically motivated yon. Yung ginawa nyo kay Tebes, politically motivated yon. Yung sinuspindi yung governor sa Davao, di ba politically motivated yon? Yung sinuspindi yung mayor dyan sa Cebu, politically motivated yon? Tigil-tigilan nyo ang paplastic, ang napaka-ipokrito ninyo, sa totoo lang. Ang ipokrito ninyo. Nakikita nyo yung ibang politically motivated. Pero yung ginagawa nyo ngayon, yung ginagawa ng administrasyon ngayon, hindi nyo makita yung na politically motivated. Di ba? Tingnan nyo kagaguhan na itong mga ito. Sabi dito ni Emma Goso, siguradong makikialam ang Amerika sa Pilipinas. Ayan na nga, eto na. Saan ka nakakita ng isang bansa nagbigay pa ng komentaryo patungkol kay De Lima? Masaya kayo? Ganun? Wow. Wow. Iba kayo talaga. Pulburon. Makabiling ang pulburon. Ilan na nakakasuhan pagka natuloy ang maysug sa isang probinsya, nakakasuhan yung gobernador, nakakasuhan yung mayor. Tas kayo pa may ganang magsabing politically motivated.